po sa atin pong kwentong pangkalusugan na ito. Ayan, sige po. So, bago po ako magsimula, may tanong lang ako sa inyo. Isang tanong muna. Sino dito ang gustong maging healthy pero laging nauuwi sa bukas na lang? Kung isa ka doon, para sa'yo ang live na to. Yan. Kasi maraming tao ganyan, no? Parang laging iniisip yung gusto kong maging healthy, gusto ko nang ayusin diet ko, gusto ko nang baguhin yung lifestyle ko, pero laging nagiging habit natin yung, ay, bukas na lang ako mag-start, ay, mamaya na lang, pwede pa naman bukas. Yung iba nga, baka next year na, kasi malapit na po, magpalit ang taon, next year na lang, di ko kayang i-let go yung mga masasarap na pwede kong kainin ngayon. And hindi ako nandito, no, para magbenta ng mga diet, whatever. So, nandito po ako para mag-share ng simpleng paraan kung paano talaga magsimula sa low carb at kung paano ito ay nakatulong sa akin personally, no, sa akin pong recovery o mabilis na pag-recover, lalo na sa aking stroke. So, nag-share lang po ako. Hindi po ako doktor, hindi po ako diet guru. Ako po isang simpleng ate Mavs, no, na nag-share sa inyo based on my own experience. Ayan, so kung ready na kayo, ay mag-start na tayo. Handa ka na ba? So kung handa ka na po, bago tayo magsimula, bibigay lang ako ng konting info. Baka kasi merong nanonood sa atin dito. Lagi mo binabanggit, Ate Mavs, yung low carb. Ano ba yung low carb na yan? So, ang low carb ay simpleng pagbabawas ng asukal or yung sobrang carbs na kinakain natin. At pagpili ng tamang pagkain na nagpapalakas, hindi nagpapasakit sa katawan o hindi nagbibigay ng sakit sa ating katawan. Yan ang low carb. Simple lang. Hindi, kaya nga po low carb is low carbohydrates. So, kumbaga, binabawasan natin o iniiwasan natin yung mga pagkain matataas sa carbohydrates at sugar. Kasi yan po ang nagiging isa sa napakaraming dahilan kung bakit nagkakasakit ang tao. So, ang low carb ay hindi ito yung para gutumin yung ating sarili, hindi rin ito yung kasi uso lang, at ito ay lifestyle change. Yan. So, tandaan po natin na hindi ito isang simpleng diet, kundi ito ay isang lifestyle change. So, paano ba talaga magsimula ng low carb? So, kaya ko po ito kinukwento sa inyo. Kasi, every time na lang na may pinopost tayo na video or mga tips and guide, laging may nagtatanong, paano ba talaga magsimula niyan? O kaya yung iba naman, di ko alam kung ano ba yan. Mahirap yan. So, yun ang mga hindi kaya yan. Hindi kaya ng budget at hindi yan kaya kasi mahirap gawin yan. At yung iba, base sa kanilang mga comments, alam mo naman talagang hindi nila alam kung ano ang low carb. So, para mas maunawaan natin, magbibigay po si Ate Mabs ng tips kung paano ba talaga magsimula ng tamang paglo-low carb. So, kung ready ka na, i-ready mo na din ang iyong pen and paper para maisulat mo. Pero para di ka na mahirapan magsulat, mamaya po ay ipopost natin kung ano ang ating pinagkwentuhan ngayon dito. At habang nagdi-discuss ako, i-ready mo na ang iyong questions para mamaya sa ating Q&A. Libre pong magtanong ha. Hindi po, wala po itong bayad. Libre magtanong, kaya magtanong kayo. Okay? So, sige po, simulan na po natin. Paano ba talaga magsimula mag-low carb? Tip number 1. Linisin muna ang kusina. Ayan, linisin mo ang pantry mo. Alisin o itago ang mga maasukal na pagkain o ang asukal mismo, candy, soft drinks, cakes, juices, tinapay, noodles, biscuits, seed oils, condiments na hindi pasok sa low carb. Kasi kapag lagi nating nakikita yan,
ay matitempt tayong gamitin yan. Pag wala sa harap mo, mas madali mo itong maiiwasan. Okay, tandaan natin yan ha, maglinis muna tayo ng kusina. Kasi totoo po talaga, hindi madali, no? Pero kapag ginawa natin ito, at sinunod nito mga tips na to, malaki pong may tutulong para masustain ninyo. Number 2, unahin ang tamang pagkain, hindi yung dami. Okay? Sa local po, hindi tayo nag-uusap ng dami ng kinakain dito. Tayo po ay nag-uusap kung ano yung tamang pagkain na dapat kinakain natin. Ang low carb ay quality over quantity. Piliin mo yung mga pagkain mo like itlog, isda, karne like karne ng baboy, karne ng baka, karne ng manok, gulay na mababa sa carbs like pechay, repolyo, broccoli, yan. And healthy fats, coconut oil, butter, at taba ng baboy, baka at isda. Diba? Yun po yung mga dapat na pinipili nating kainin. Nutrient-dense food. Mga pagkain masustansya. Kasi kadalasang kinakain natin, kung tayo ay mga high carb, ay mga pagkain masarap lang, pero hindi masustansya. So this time, ang pipiliin mong pagkain ay whole food and real food. Mga pagkain totoo. Yan, na hindi kailangan na maging masarap lang. Kailangan masustansya. Okay, number 3. Pinag-usapan natin ang fats, healthy fats. So number 3, huwag matakot sa taba. Yan ang isang dapat na i-mindset natin. Huwag niyong katakutan ng taba. Kasi healthy fats is equals to energy plus busog. Yan ang tandaan natin. Ang nagpapabusog po sa mga low carbers is yung healthy fats and the proteins. So kapag busog ka, hindi ka maghahanap ng matamis. Hindi ka magkikrave. Kasi sa totoo lang, cravings ang kalaban ng mga nagsisimulang mag-low carb. Kaya yun muna ang dapat nating tanggalin. Pag natanggal natin yung mga matatamis sa pagkain sa ating katawan at sa ating habit and lifestyle, maniwala ka, darating ang time, magiging fat adapted ka at mararamdaman mo na hindi ka na nagugutom. Humahaba na yung oras na hindi ka gutom. Hindi mo na inoorasan yung pagkain mo kasi alam mo, nakakain ka lang kung kailan ka lang gutom. Diba? Hindi po na tayo nakabase dun sa 7 o'clock breakfast, 12 o'clock lunch, 7 o'clock dinner. Wala nang ganun. Kasi pag fat adapted ka na, nag-adjust na yung katawan mo, kakain ka kung kailan ka gutom. Kaya always listen to your body. Nagsasalita yan. Makinig ka, sundin mo yan. Okay? Number 4. Yan, number 4 na po tayo. Dahan-dahang bawasan ang kanin. Bakit ba lagi kong naririnig ang kanin ay dapat tanggalin Ate Mabs sa naglo-local? Ang taas po kasi ng carbohydrates nito, lalo na ang sugar. Hindi naman matamis yung kanin Ate Mabs, yes. Pero kapag yan ay prinoseso na sa ating katawan, breakdown yan po ay nagiging glucose sa ating katawan. So yung glucose po ay isang form ng asukal na hindi maganda sa ating katawan. Napakaraming asukal ng kanin. Kaya nga po sa mga diabetiko, di ba mapapansin nyo, pinapabawasan ng doktor ang inyong pagkain ng kanin. Kasi po, ang taas po talaga niyan sa asukal. At kung nakakatatlong cups ka dati sa pagkain mo, para mabawasan mo to, gawin mo ng 1 cup muna. Hanggang kaya mo na itong mawala. Hindi ito biglaan para hindi ka mag-give up at hindi ka din mahirapan. Kasi ang tao, pagka nahihirapan na, nag-give up na. So ako po, isa sa advice na binibigay ko dun sa mga nagtatanong sa atin at nagpapaguide ay sa start, ang bawasan mo ay yung pagkain mo ng kanin sa gabi. Kasi yung sa gabi, hindi mo naman kailangan ng enerhiya o ng lakas para kumain ka ng maraming kanin sa gabi. 'Di ba? Kasi unang-una matutulog ka naman na sa gabi. Pag natulog ka na sa gabi, saan pa ba gagamitin yan? Kaya ang daming tumataba eh.
Kasi sa gabi sila malakas kumain ng kanin. Diba? So, dapat po tayo ay kumain, magbawas ng kanin una sa gabi. And then, the following day, siguro gawin mo yan ng mga 3 days. After 3 days, tanggalin mo naman yung kanin mo sa tanghali. Yan. Diba? Or kalahatiin mo kung di mo kaya. Pero pag alam mo, pag more on proteins and fats yung kinakain mo, sa totoo lang magugulat ka. Kahit agad-agad matatanggal mo yung kanin. Promise. Basta tama yung iyong, na-hit mo yung iyong protein requirements, ay sigurado hindi mo hahanapin yung kanin. Pero dahil sa iba na nahihirapan, pwede mo namang dahan-dahanin. Nung ako po ay nag low carb sa panimula, ako po ay bigla talaga inalis ko yung kanin. Kasi before pa naman ako nag low carb, talagang hindi na ako kumakain ng kanin sa gabi. At naging madali sa akin mag-adjust na tanggalin yung kanin. Kasi hindi naman ako talaga palakain ng kanin bago ako mag low carb. Pero before, nung talagang ako'y yung bata-bata, ang lakas ko po kumain ng kanin. Kaya nga po, ang bilis ko ding lumaki. 'Di ba? Kasi hindi naman natin nabe-burn yung fats na naiiwan yan gawa ng sugar na kinakain natin. Hindi naman tayo nag-exercise. Kaya talagang hindi madali, no? Natanggalin yan. Pero pag alam mo dahilan mo kung bakit mo to ginagawa, ay sigurado po ako, madali mong gagawin ito at susundin. So, tip number 5, uminom ng tubig. Yan. Huwag din natin kakalimutan uminom ng tubig, ha? Kasi hindi ko mo naglo-low carb, ay dating ugali mo, hindi ka umiinom ng tubig. This time, mas lalo kang uminom ng tubig. Kasi bakit? Ang low carb, mas mabilis mawala ng tubig ang katawan natin kapag naglo-low carb tayo. Palaihi tayo. So, kapag ka ganun, baka ma-dehydrate ka. Kaya dapat umiinom ka ng tubig. Tubig ha, hindi liquid. Kasi napagkakamalian natin yung liquid sa tubig. So, akala mo nakainom ka na ng tubig kasi nakapagkape ka na, nakapagtsaa ka na, iba po yun. Bilangin mo yung tubig na mismong iniinom mo. Okay, yun ang dapat na ginagawa. Ugaliing uminom ng tubig. Kasi nung tayo high carber pa, nagre-retain tayo ng water sa katawan. Kaya nga minsan akala mo laki-laki mo, taba mo, yung pala, puro tubig lang sa katawan. Kaya pag nag-low carb ka, mabilis ang pag-lose ng weight kasi iniihi mo yung mga excess water sa katawan mong ni-retain mo for so many years. 'Di ba? Kaya minsan may mga tao, sasabihin parang manas ka kasi puro tubig pala to. At kapag nag-low carb ka, iniihi po natin yan. So, number 6, kasunod nitong number 5 na uminom ng tubig, dapat huwag nyo rin kalimutang uminom ng electrolytes. Lalo na ha, sa mga nagsisimula palang mag-low carb dyan. Electrolytes is very important sa mga nagsisimulang mag-low carb. Kasi dyan kayo makakaramdam ng mga pamamanhid, pagkahilo, panghihina, pagpapalpitate, pag-leg cramps, parang palagi kayong pagod, may brain fog, yan po yung mga nararamdaman ng mga taong nagkakaroon ng electrolytes imbalance. Bakit nagkakaroon ng electrolytes imbalance, Ate Mabs, kapag naglo-low carb? Kasi po sa low carb, dahil sabi ko nga kanina, palaihi tayo at nawawalan tayo ng tubig sa katawan, pag umiihi tayo, sumasama yung mga electrolytes na yan, like magnesium, potassium, sodium. So, sumasama sa ihi yan. At pag umiihi na tayo ng mga yon, nagkakaroon tayo niya ng imbalance. So, pag nagiging hindi na siya balanse, doon natin nararamdaman yung mga discomfort na yon. Kaya yung iba, umaayaw na sa low carb kasi, bakit ganun? Nahilo ako? Bakit ganun? Nanghina ako? Bakit ganun? Nanginig yung mga tuhod ko? Bakit ganun? Parang may brain fog. Parang ako nakalutang. So, ganun po kapag hindi kayo nag-electrolytes, especially on your first week. Sa unang linggo na nag-start kayo mag-low carb, see to it na mag-prepare kayo ng electrolytes. So, meron na pong electrolytes na nabibili na pinapatak lang sa tubig. Yung Elite,
Or pwede naman mag-prepare kayo ng do-it-yourself electrolytes. Yan. Pwede kayong gumawa niyan. Marami na pong inilabas ang mga doctors natin, Dr. Bry, Dr. Iris Radev, Dr. Grace Rohotan, tungkol sa combination ng mga yan. Potassium is from cream of tartar, meron ding salt or i-combine ninyo with Epsom salt, i-combine ninyo with baking soda, water. Yan po yung mga i-combine ninyo para makabuo kayo ng isang electrolytes. Do it yourself. Yan. Pero para dun sa mga nahihirapan na mag-do it yourself, meron na po nabibiling yung elite na pinapatak na lang para po hindi na kayo mahirapang gumawa. Okay. Parang meron ako nandito. Yan, ito po. Ito po yung ginagamit ko para po sa aking electrolytes. Now, tip number 7. Asahan ang cravings sa umpisa. Talagang meron yan. Hindi mo maiiwasang magkaroon ka ng cravings. Normal lang yan. Kasi, syempre, ang tagal mo. Ilang taon ka na panay sweets, panay mataas na carbohydrates ang kinakain mo, at bigla mo tong tinanggal, binawasan, natural, mag-crave ka. Hindi ka mahina, tandaan mo, nag-a-adjust lang ang katawan mo kapag may discomfort. So, pag nag-crave ka, isang tip na dapat mong gawin, kumuha ka ng pinch of salt, kainin mo, ilagay mo sa dila mo, at talagang as in namnamin mo yung salt. Matatanggal po yung cravings mo and then sundan mo ng tubig. Naniwala ka, anything na maalat, mawawala ang cravings mo. Okay, wag mong sundin yung cravings, ha? Kasi lalo ito, ha, sa mga nagsisimula. Wag mong sundin yung cravings mo. Kasi pag sinunod mo yung cravings mo at tumikim ka kahit yung mga treats and goodies, kahit low carb yan, na mga chocolates, na mga bread, na mga treats na yan na low carb, pag tumikim ka yan, hindi mawawala ang cravings mo. Magpapatuloy yan. At baka dumating pa ang time, maituloy-tuloy mo yan at makalimutan mo ng mag-low carb. Diba? So, please, asin ang katapat niyan. Okay? Yung cravings mo sa sweets, gusto mong tumikim ng mga treats na napapanood mo online, na mga pwede mong bilhin, yan po ay gawin mo pag matagal-tagal ka nang naglo-low carb. Pag na-sustain mo na at fat adapted ka na, saka ka mag-treats. For the first 1 to 3 months na paglo-low carb, huwag ka munang tumikim ng mga treats ng low carb. Okay? Para po hindi bumalik ang cravings. Hintayin mo maging fat adapted ka. Ganun po ang gagawin natin. Para hindi kayo, parang hindi kayo yung pabalik-balik. Diba parang, ang dami kong comments na nababasa online. Yung mga comments na mga post natin. Nag-low carb, tumigil, low carb ulit, di ba balik-balik, paulit-ulit. Kailangan masustain po ninyo ito. At kailangan ninyong maging disiplinado. Okay? Alamin mo dahilan mo. Dahil pag alam mo yung dahilan mo, sigurado, madali na ang pagdisiplina. At madali na kung paano ito gagawin lahat. Hello, Ate Ella. Magandang umaga. Pa-like and share naman po. Ate Marilyn, magandang umaga. Good morning po sa inyo. Ayan, so number 8. Huwag ikumpara ang sarili sa iba. At huwag kang makikinig sa mga negatibo nilang mga comments. Marami yan. Yung iba, hindi rin nakakapagpatuloy sa paglo-low carb. Ang ginagawa, kumpara sa iba. Ay, bakit si ganun? Ilang buwan lang daw siya, payat na. Ay, bakit si ganun? Ilang buwan lang daw, maganda ng laboratory results niya. Ay, bakit si ganito? Ang dami nating tinitingnan. So, huwag niyo na silang pansinin, just continue sa journey mo kung ano yung ginagawa mo. Kasi when you compare yourself to others, ay sigurado, panghihinaan ka at mawawalan ka ng pag-asa. Mabuti kung yung pinakikinggan mo at tinitingnan mo, pinukumparahan mo ay nakaka-inspire sa'yo. Paano kung hindi? Diba? Lalo na pag may nag-comment na sa'yo na,
hala, ano na itsura mo, payat-payat mo na. Mukha ka ng kalansay. Mas maganda ka noon kaysa ngayon. Yung mga ganong comment. Alam mo, mas maganda ka pag nung mataba ka kaysa ngayon. Yung mga ganong comment, nako, huwag po kayong pa-apekto dyan. Kasi yung mga nagko-comment na yan, ay hindi naman nila naiintindihan kung ano ang ginagawa ninyo. At for sure, kaya lang naman sila nagko-comment is because concerned sila sa'yo. Akala nila, may sakit ka, napapahamak ka, at ayaw nilang mangyari yun sa'yo. Or, maaring sa iba, baka naman naiinggit lang. Huwag kang ganyan. Bad yun. Okay? So, kasi mas maganda yung medyo pumayat na tayo. No? Pagka, alam mo yung galing ka lalo sa sobrang laki ng katawan. Tapos ngayon, nakakapagsuot ka na ng small to medium na damit. Dati, ang nasusuot mo lang XL to double XL, di ba? So, talagang ang laking bagay na sa mata ng iba, parang, bakit nagkaganon siya? Anong ginawa niya? Hindi ka lang niya matanong, pero sa totoo lang, gusto niya rin sana yung ginagawa mo. At ang sarap sa pakiramdam nung ikaw ay magaan, no? Magaang nakakakilos, hindi ka nahihirapan. Huwag kayong mag-alala. Pag nasustain naman ninyo ang paglulokal, yung sobrang pagpayat na yan, pwede yang maayos. Pwede yang bumalik. Kasi unti-unti, habang ikaw ay naglo-low carb, napapag-aralan mo pa ito, lalong lumalalim yung kaalaman mo tungkol dito, magiging maayos yung pangangatawan mo. Babalik yan. Parang ako lang, no? Dati po talagang as in, humpak na yung ganito ko sa kapayatan. Nag 42 kilos lang ako before. Tapos ngayon, nasa 47, 48 kilos na po ako. At pasok na pasok yon sa akin pong BMI, sa body mass index ko. And I praise God for that. Napakabuti ng Panginoon. At patuloy po yung pagganda ng ating katawan kasi masunurin tayo. Disiplina ang kailangan. Promise. Kailangan talagang disiplinahin ang ating sarili. Ayan. So, tip number, yun, ito bago po yung tip number 9. Sabi dito, iba-iba ang journey ng bawat isa. Ang mahalaga, mas maayos ka ngayon kaysa kahapon. Di ba? So, do not listen sa mga comments nila. I-acknowledge mo lang, okay, di ba? Pero wag ka nang mag-explain pa o ipaglaban pa yung gusto mong ipaglaban. Hayaan mo lang. Kasi anyway, hindi kaya sila nagko-comment kasi binabantayan kanila. So, hayaan mo na lang. Pagdating ng time, makikita nila, ay, oo, tama nga yung ginagawa niya. Ang ganda na ng katawan niya ngayon. Parang ako nga po eh. Kasi dati po, ako, doon yun eh, sa may tindahan malapit sa amin, yung nag-comment sa akin ng, mukha na raw akong kalansay. Mas maganda daw ako dati kaysa ngayon. Sabi niya noon. Tapos, unti-unti, nakikita niya na, nagbabago na yung itsura ko. Tapos, gumaling pa ako sa stroke ko. Nakalakad ako kagad as compared sa ilang na stroke na dito sa lugar namin. Malaking malaki yung pagkakaiba ko sa mga na-stroke dito sa lugar namin. Dahil sa paglulokal, sa wisdom na binigay ng Lord, ay talaga po nakatulong ng sobrang laki sa akin ang low carb lifestyle na ito. Kaya po, hindi ko mapigil na hindi mag-share eh. Matagal na po akong hindi nag-share live sa kwentuhan pangkalusugan. Pero lately, talagang, alam mo yung puso ko ay nananaig yung pag-ibig. Pag-ibig ng Diyos para sa inyo. Na gusto ko lang itong i-share. Hindi po para i-convince kayo. No? Kasi ito po ay sharing lang ng aking personal experience. Pero ikaw pa din ang magdidesisyon yan para sa sarili mo. Ikaw pa din ang kakausapin ng Diyos kung talagang kailangan mo tong paglo-low carb na to. Ngayon, kung hindi mo to kailangan, okay lang. Diba? Huwag mo lang ako i-bash. kung sa tingin mo, ito ang sagot sa mga panalangin mo dahil bigla tong napadaan sa newsfeed mo para matulungan ka sa iyong kalusugan, then pansinin mo. At ipag-pray mo. Diba? Sabi mo sa Lord, ito na ba yung bigay mo, Lord, na sagot sa kagalingan ng karamdaman ko? Then, go for it. Di ba? Kailangan sabayan ng panalangin. Tip number 9. Dapat may kopya ka. As a beginner, dapat may kopya ka ng food guide or food list. Di ba? Ito yan.
Food guide and food list. Dati talaga, ni-require ko pa to sa ating mga followers na mag-print kayo nito. I-post nyo, idikit nyo sa inyong wall, idikit sa inyong refrigerator. Sa totoo lang, yung pong kay Dr. Iris Radev na food list ay binago na po niya. Meron na siyang latest na lumabas na list. Wala pa po ako nung printout, pero ang ginagamit ko pa din, itong kay Dr. Grace Rohotan at itong old version ni Dr. Iris Radev. Meron na rin pong nilabas nito si Dr. Bry Castillo at si Dr. Presi na mga food list. Pwede nyo rin pong pasyalan yan, i-print ninyo. Kasi bakit? Lalo na sa mga nagsisimula. Napakainam na alam mo kung ano ang mga pagkain dapat kainin at mga pagkain hindi dapat kainin. So, review lang to ha, sa mga datihan ng mga naglo-low carb. Kasi, pag hindi po natin to ginagawa o gagawin as a beginner, malilito kayo, maliligaw kayo. Kailangan gumamit kayo nito. Okay? Kung papansinin nyo, mas marami ang listahan ng pwedeng kainin sa pagkain hindi pwedeng kainin. Ito yung hindi pwedeng kainin, ito yung paminsan lang. Ito yung talagang pasok na pasok. Kaya hindi totoo na wala nang pwedeng kainin ang naglo-low carb. Napakahalaga po niyan kasi para magabayan kayo sa tamang pagkain na kakainin ninyo. Di ba? Para hindi na kayo nagtatanong, ano ba kailangan ko kainin? Pwede ba ito? Pwede ba ito? Di ba tanong tayo ng tanong minsan? At ang tagal pa ng sagot bago nyo makuha. So para hindi na kayo tanong ng tanong, follow this food guide or food list para magabayan kayo ng tama. Okay po? So, tip number 10. Para sa akin, ito ang pinaka-the best. Isama ang pananampalataya sa proseso na ginagawa mo. Lagi mong ipagdasal ang bawat ginagawa mo. Whether you eat or drink, do it all for the glory of God, sabi sa 1 Corinthians 10:31. Lahat ng gagawin mo dito sa paglo-low carb, ipag-pray mo. Bago mo to simulan, at kung sinisimulan mo na, ipag-pray mo. Dahil sabihin mo sa Lord na, Lord, gamitin mo po please ang low carb lifestyle na to upang maging daan ng kagalingan ko. At maging daan din na ang mga mahal ko sa buhay ay ma-influence ko at mag-low carb na rin sila para pare-pareho na kaming healthy. Diba? Lalo na kung merong may sakit sa inyong pamilya, napakalaki po ng tulong nito. Pero syempre, dapat i-share mo rin sa kanya itong ating tips and guide para masimulan niya ng tama ang paglo-low carb. Okay? Kasi pag hindi niyo po sila ginabayan din, maaaring magkamali din po sila. Okay? Yan po ang tatandaan natin. Dahil lagi nating ilagay sa isip natin, ginagawa natin ito hindi lang para pumayat tayo, kundi para maging malusog tayo. Diba? Malusog ang ating katawan. Tulad ng diniscuss natin kahapon, health is wealth, and low carb health is a health and wealth ng ating katawan. So, maging ano po tayo, disiplinado sa paglo-low carb. Again, ang paglo-low carb ay hindi para gutumin ka, hindi ito uso lang, makisabay tayo, kundi ito ay isang lifestyle change. Kailangan natin baguhin yung lifestyle natin kung gusto natin ng magandang resulta. Okay po ba? At para po palagi kayong magabayan patungkol sa inyong paglo-low carb, ay sumubaybay po kayo everyday. Dahil meron po tayong 12 days before Christmas na tips and guide para sa mga low carbers and even sa mga non-low carbers. Kung interested kayo, ay pwede nyo rin po itong gawin. I-follow po ninyo ang ating page na ito para po ma-notify kayo kapag may live na tayo. Para hindi kayo nalilate. Okay po ba? So, thank you po sa inyong panonood at pakikinig. I hope nakapagsulat kayo. Kung hindi naman, abangan yung post natin mamaya dahil ipopost po natin ito. So, ulitin natin, no, para hindi nyo makalimutan kung ano ang 10 tips kung paano ba talaga magsimula ng tama sa paglo-low carb. Number 1, linisin muna ang kusina. Number 2, unahin ang tamang pagkain
hindi kung gaano kadami ang dapat kainin. Number 3, huwag matakot sa taba. Number 4, dahan-dahang bawasan ang kanin. Number 5, uminom ng tubig kasi baka uhaw ka, hindi ka gutom. Number 6, huwag kalimutan ang electrolytes. Number 7, asahan na ang cravings ay meron talaga sa panimula. Number 8, huwag ikumpara ang sarili sa iba at huwag makinig sa sasabihin nilang negatibo. Number 9, dapat may kopya ka ng food guide and food list na galing sa mga low-carb doctors. Tip number 10, isama ang pananampalataya sa prosesong ginagawa mo. At tandaan, lagi ko na itong sinasabi, na importante din na alam mo ang dahilan mo kung bakit mo ito ginagawa. Dahil kapag alam mo ang dahilan mo, madali ang pagdisiplina at madaling gawin kung anumang tips ang inyong naririnig at nalalaman. So, yun lang po. I hope na may natutunan po kayo sa ating pong tips and guides ngayong umaga. And pa-like and share po ang video na to para marami rin po ang makapakinig nito at matutong tulad natin. So, may naman po, question and answer na tayo. Question and answer portion. Pero bago yan, gusto ko lang acknowledge ang mga nanonood sa atin ngayong umaga. Good morning, Ate Ella, Ate Marilyn Morados. Good morning, good morning. And sabi ni Ate Marilyn, abangan ko na lang sa post yung tips kasi number 7 na daw yung inabutan niya. Late ka. Nakalimutan siguro ni Ate Marilyn. Kahapon kasi siya talaga nagpaalala sa akin na 2 o'clock na daw para sa ating live. Ngayon po, 10 o'clock tayo nag-live kasi 10 o'clock naman talaga ng umaga. Pag linggo lang natin gagawin to ng hapon. And hello din kay Ate Sally Baldoza, Ate Imelda Estopacia, and kay Ate Jenny Chi Porchay, Ate Maribig de la Cruz, hello! I miss you so much. Sobrang miss na kita, Ate Maribig, na makasama sa fellowship every Thursday. Mwah, miss kita. Ayan, so, dun sa mga bago lang na nag-join sa atin po dito at nanonood, at ate kuya po ang tawagan natin dito. Para hindi lang ako ang ate, di ba? Lahat tayo ate kuya. So, merong question dito si Ate Sally. Sabi niya, pahingi po ako niyan. Ito po bang food guide? Yan, message niyo po ako sa Ate Mabs TV dito sa ating page para po mapadalhan ko kayo ng kopya. At kung kayo papasyal dun sa ating pong page sa Ate Mabs TV, nakapin po itong food guide na ito dun sa panimula ng mes. Dun sa, pag nakita niyo po yung page ko, sa start pa lang, nandun na po yung mga pin post. I-move nyo lang po siya pakaliwa. Makikita nyo yung mga post doon. Kasama po nakapost ito. Pwede nyo nang kopyahin yan doon. I-save nyo na, tapos i-print nyo. Pwede po yan. Saka po ma'am, yung electrolytes, paano po gawin yon? So mamaya din po, pwede ko na i-post dito yung electrolytes na combination para po kayo ay makagawa ng inyong sariling electrolytes. Pero meron po akong isang option na pwede nyo pong mag-avail nitong product na to at naka-promo to ngayon. Sigurado ko. May discount kayo kasi payday sale po ngayon. So, ibigay ko din ng link sa inyo. Ilagay ko dyan sa ating comment section yung link nito para po pwede na ninyong i-avail. Via Shopee naman po yan. Kaya madali lang mag-order. Yan. Para po hindi na kayo gagawa ng inyong electrolytes. So, ito ay 10 drops in the morning and 10 drops in the evening before going to bed. Para makumpleto nyo yung 20 drops a day. At ang tagal na pong gamit nito. Nasa 2 months po nyo gagamitin ito. Kung kayo lang ang gagamit 2 months nyo na yan. Yan. So, thank you po and I hope nasagot ko ang inyong tanong. Si Ate Jenny, ayan. Good morning po, Ate Mabs. Still fighting din po ako with LCIF. Okay lang po yan. Laban lang ng laban. Basta lang po, always listen to your body and
manood kayo ng mga ganitong live para makita nyo na hindi lang kayo nag-iisang naglo-low carb. At mag-join kayo sa mga community natin sa Ate Mabs Low Carb Lifestyle Tips and Guide na group. Ayan, mag-join kayo dyan. And also, pag may tanong, huwag mahiyang magtanong. At lagi lang po kayong maging active, no? Sa mga ganitong info para meron tayong panlaban. No? Kasi nga sabi nyo, lalaban tayo. Ano? Laban lang ng laban. Fight ng fight. Huwag lang pong tumigil. Kasi di ba sabi nga, pag nadapa, dahil nag-cheat, bangon ulit. Huwag kang titigil at huwag kang manatili doon sa pag-cheat na talagang yung iba, bumabalik sa dati nilang lifestyle. Huwag yung balikan. Di ba? Pwede namang huminto ng konti or medyo bumagal, pero still, naglo-low carb pa rin kayo. Hello po, Ate Imelda. Ayan, ayun tanong. Sabi ni Ate Jenny, nakakailang liters po kayo everyday ng electrolytes? Naku, 1 liter lang ha. Kung do it yourself po yan, 1 liter of water lang ang inyong dapat na inuubos in 24 hours kapag do it yourself. Pero ito po, ang requirement nito is 20 drops per day. So, 10 drops sa isang isang glass of water, tapos 10 drops ulit sa gabi bago matulog. So, yun lang po. Hindi po maraming litro ha, pero iba po yung electrolytes sa tubig. Umiinom ka na ng electrolytes, dapat umiinom ka rin ng water. Hindi po pwede na, na hindi ka na nagtutubig, dapat nagtutubig ka rin. Okay? Kasi, pag hindi na po kayo nagtutubig, ay naku, baka ma-dehydrate pa rin kayo. Diba? Kasi, kapag ka po nag-electrolytes kayo, ihi pa rin kayo ng ihi. Palitan nyo pa rin ng tubig. At yung pag-inom ng electrolytes na do it yourself, according to Dr. Bry, sip lang po. Lagok-lagok lang ang pag-inom. Huwag niyong inumin yan na halos para isang baso, isang inuman o kaya isang inuman nyo na yung 1 litro nyo. Hindi po ganon. Lagok-lagok lang. Okay? And then, ano pang tanong? Ayan. So, dumating na po ang order ni Ate Marilyn. Kaya pala. May order palang dumating. And then, nag-prepare po ako. Kailan po, Ate Marilyn, ang importante nandito ka ngayon. I love you. Ate Ma'am, sa isang basong tubig po, ipapatak yung electrolytes. Yes po. Isang basong tubig, 10 drops. Sa umaga, 10 drops sa gabi. Okay? So, yun po. Yan, tawagin ko lang yung anak ko. Mikey! Yan, tinawag ko lang po yung anak ko para ilagay niya na dyan. I-pin mo, anak, yung ating comment. Comment yung ating link para po dito sa electrolytes na to. Yung link po niya. And sabi ni Ate Marivic, last check-up po ako, Ate Mabs, ay may gallstones na nakita sa ultrasound. Hindi po ako strict low carb, miss din po mga ates. Yan, yun. Kaya napakahalaga po na tayo ay mag-strict low carb. Lalo na sa ating mga bumabata. Kasi talagang akala natin minsan, bago tayo mag-low carb, wala tayong karamdaman. Kasi unang-una, hindi naman kayo nagpa-laboratory, hindi naman nagpa-check. Nagbase lang kayo sa pakiramdam ninyo. So, akala nyo okay. Pero hindi pala. Tapos, hindi naman kayo nag-strict low carb. So, ang mangyayari po niyan, mas lalong ilalabas ni low carb yung mga karamdaman na yan pag hindi kayo nag-strict. Kasi naguguluhan na yung katawan nyo. Imagine niyo ano yung hindi strict, di ba? Hindi natin alam kung ano yung hindi strict. Baka mamaya nakakapag-cheat kayo, which is hindi talaga advisable yan. Ngayon na may gallstone na kayo, at kung hindi naman po yan, Ate Marivic, ay kailangan operahan, mag-strict low carb ka na po. Makakatulong po yan. Meron na po dito mga naglo-low carb na talagang nagpatotoo na nag-shrink yung kanilang mga stones. Lumiit. Meron pang iba, talagang idinumi nila yung kanilang gallstones. Pero kung in-advise kayo ng doktor na kailangan na talaga siyang tanggalin dahil malaki na, then follow your doctor's advice. And then, after po na matanggal yan,
mag-strict low carb na tayo. Kasi pag hindi tayo nag-strict low carb, baka lalo pang madagdagan yung nararamdaman nyo. Magkaroon ng komplikasyon pa. Kasi, di ba, prevention is still better than cure. Doon tayo sa prevention palagi. Ayaw natin na yung isang sakit ay madagdagan pa ng isa pa. Dahil lamang sa ating hindi pagdisiplina. Ingatan natin yung ating katawan. Kasi tayo po na mga nag-age ng 40 pataas, minsan nga 30 pataas pa lang, lumalabas na talaga yung mga iba't ibang sakit. Eh kung hindi po tayo mag-iingat, ay naku, baka hindi lang isa o dalawang sakit ang lumabas. At minsan, ang masakit, yung karamdaman na lumalabas, eh yung ang bibigat. Di ba? Minsan, akala mo stage 1 lang. Pagka stage 4 agad. Grabe naman. Minsan talaga sabi ko, ba't ganun? Hindi ba pwedeng dumaan muna sa stage 1? Eh kasi masyado na pong bugbog yung ating mga organs at mas marami na yung mga inflammations sa ating katawan because of insulin resistance na hindi natin binibigyan ng pansin. Kaya po, ingat po tayo. And again, binigay na yung wisdom ng Lord sa atin about low carb, gawin na natin, pahalagahan. Di ba? Napakahalaga po ng ating kalusugan. Promise. Di ba yung topic natin kahapon? 8 dahilan kung bakit tayo ay dapat mag-low carb. Kung bakit totoong low carb health is health and wealth ng tao. Kaya po, ingat. Ingat, Ate Marilit. Okay, si Ate Sally. Ano yun, Ate Mars, bago kumain sa umaga or after kumain ng electrolytes? Actually, ang electrolytes, hindi po ito nakaka-break ng fast. So, kahit naka-fasting pa kayo, pwede nyo na pong inumin yan. Pagkagising nyo sa umaga, pwede na. Okay? Wala pong problema kung kumain o hindi. Kahit walang laman ng tiyan, wala pong masamang epekto yan. Ayan, nakalagay na po dyan, Ate Sally, sa ating comment, ang link ng ating Elite Drops. Ayan. I-click nyo lang po yan at pwede na po kayong maka-avail. Ayan. Dalawa ba yan, Mikey? Yan. So, paki-click nyo na lang po yan. Thank you rin, Ate Marivic. Thank you din. And I miss na kita talaga. Hopefully by January, makasama ka namin sa ating face-to-face. Yes. May face-to-face tayo sa January 17 with the Thursday group. Makasama natin sa fellowship. So, yun po. I hope na may natutunan kayo ngayong araw na to sa ating mga tips and guides na shinare sa inyo. At huwag po kayong mananawang sumubaybay. Everyday po ito until Christmas. And hopefully praying na magtuloy-tuloy na rin yung ating live na ito after Christmas para po tuloy-tuloy tayong magkatulungan sa atin pong low carb journey. Para yung iba ay huwag bumitiw. Kung hindi, magpatuloy lang. Okay. So, kung wala na po kayong mga tanong, I hope na mag-join ulit kayo bukas. Manood ulit kayo ng ating pong kwentuhang pangkalusugan sa Ate Mabs TV. Ayan, ako gusto ko yung mga ganyan. Merong share si Ate Ella. Parang ako, ating, na-diagnose ng diabetic retinopathy. Napakahirap ang parating nag-cheat. Totoo po yan. At yan si Ate Ella, isang buhay na po totoo. Ng isang taong hindi maiwasan ang pag-cheat, kung kaya lumabas yung iba't ibang mga sakit. Totoo po yan. Kasi nalilito na yung katawan nyo eh. Pag nag-cheat kayo, di ba, parang nangyayari tuloy, pag naging alien yung mga bagong pumapasok. Tapos, nag-uumpisa na naman ulit magkaroon ng mga inflammations yung ating katawan. Nalinis na tayo eh. Malinis na yung katawan natin dahil nag-strict low carb na. Tapos mag-cheat dahil lang sa parang pakiramdam natin okay na, dahil pakiramdam natin maganda naman yung mga results ng laboratory, tapos binabawasan yung mga gamot natin, huwag tayong bumalik. That's why, ang low carb talaga ay lifestyle. Hindi po ito basta diet. Na tulad ng ibang mga diet na napapanood ninyo at naririnig na pag na-achieve mo na yung goal mo, nakuha mo na yung gusto mo, pumayat ka na, gumaling ka na, balik ka na sa dati. Hindi po ganun ang low carb.
Ang low carb ay lifestyle. Ito na dapat ang buhay mo. Ganito ka na dapat kumain sa buong buhay mo. Di ba? And wala naman po problema kung yun ay maging lifestyle mo eh. Pa? Unang-una, ano ba ang problema sa pagkain ng ng meat? 'Di ba? Ano problema sa pagkain ng manok, isda, gulay, seafoods? At mas maganda nga kasi hindi ka na kumakain ng mga pagkaing junk food. Kaya nga junk food sila eh. Mga pagkaing masarap lang pero walang sustansya. Matamis lang pero walang sustansya. Hindi ka na kumakain nun ngayon. 'Di ba? Kaya wala na tayong dapat na pag-alalahan pa na bakit ako hindi ko gawing lifestyle ang low carb. Eh ito nga yung kinakain eh, whole food, real food, totoong pagkain. At ikaw pa ang nagluluto ng sarili mong pagkain. Kaya talaga naiingatan mo. Kaya napakahalaga po, promise, na gawin niyo yung lifestyle. Hindi madali sa umpisa, pero as you go along, magiging madali na. Parang ako po kasi hindi na mahirap sa akin. Alam niyo yun, yung sanay na ako na yun lang ang kinakain ko. Kahit hainan mo pa ako ng mga pinakamasasarap na cake dyan, ice cream dyan, bread na paborito ko nung araw. Dati po, pag ako lumabas ng bahay at nakakita ako ng bakery, kahit hindi ko gustong kumain ng tinapay, kakain talaga ako. Kahinaan ko yung mga bread. Bibili ako niyan lalo na yung Spanish bread na may pampatamis sa loob. Gusto ko din yung pandikoko. Grabe, hindi ako pwedeng wala niyan. Yung tasty, pandesal, hindi pwedeng wala ako niyan dati. Pero bakit nawala naman? Wala lang akong cravings doon. Kasi lagi ko iniisip, ito yung pagkain wala namang mabibigyan na sustansya sa akin. Ano ba maitutulong nito sa akin? Eh dito na lang ako sa pagkain na may maitutulong sa akin. Unang-una, sayang pera ko. Sayang yung budget. I-budget na lang natin sa tama. Bakit ko ito nasasabi? Kasi dahil sa low carb, natanggal yung maintenance meds ko. Wala na ako ng mga gamot na dati kong iniinom. Tinanggal ng doktor yun ha, hindi ako nagtanggal. Huwag kayong basta magtatanggal ng maintenance nyo ha. So please ha, huwag nyo akong ma-misquote dyan. Magtanggal ng gamot dahil tinanggal ng doktor. Ang nagtanggal ng gamot ko, low carb doctor, si Dr. Bry. Hindi ko po yung tinanggal sa sarili ko lang. Okay? And ano pa? So, ang laking katipiran yun. Natipid ko sa pagbili ng gamot ng mga maintenance ko. Pinambili ko ng tamang pagkain. Diba? Doon na punta yung budget. So, at least, nasa tama yung budget, yung pera mo. Kaya, grabe na po experience ko dito sa low carb. Kaya hindi ko na pwedeng balikan yung dati kong lifestyle. Ito na po talaga to. At hindi ko na talaga mapigil na hindi ito ibahagi. Kahit parang ayoko na minsan kasi nakapagod, no? Pero, alam mo yung mission ko na siguro to, aside from sharing the Word of God, ay i-share din natin, no? Yung wisdom about paanong alagaan ng tama ang ating kalusugan sa pamamagitan ng low carb lifestyle. Sabi ni Ate Jenny, ano pong pinagkaiba ng Mediterranean diet lifestyle sa low carb? Si Doc Irish Radeb Mediterranean style na po ang advocate niya. So, ang low carb po, maraming iba't iba talaga yan. Low carb alone. Sa low carb, merong liberal low carb, merong moderate low carb, merong ketogenic. Nagbabago-bago lang, nagkakaiba-iba lang po yan sa percentage or grams ng net carb allowance. So, sa liberal low carb, yan andyan po yung 150 to 250 net carbs allowance. So, pwede kang kumain ng mga carbohydrates na nasa ganung bilang or grams. Meron naman na moderate low carb na nasa 50 grams ang iyong and below ang iyong nakakain. Meron namang ketogenic na 20% hanggang 0 na talagang totally wala ng carbs ang kinakain. So, kaya nga, lagi natin sinasabi dito, yung iyong pag-low carb ay ibase mo sa need ng katawan mo. At kung kaya mong makapagpa-check up or magpa-konsulta sa doktor para siya mismo magsabi kung anong klase ng diet o anong klase ng low carb ang gagawin mo, depende sa need o sa medical condition mo. Yung Mediterranean diet lifestyle ni Dr. Iris Radeb ay nagbawas siya ng meat na ang meat nila ay parang
Kung hindi po ako nagkakamali kasi hindi ko po masyadong inaaral yung Mediterranean kasi hindi po yan yung aking nasimulang low carb. Dahil before pa naman talagang Mediterranean na siya. Kaya lang binago niya na yung kanyang food guide base dun sa Mediterranean lifestyle diet, no? Parang nagbawas sila ng meat, tapos nagdagdag na sila ng vegetables, and meron ding parang naging okay ng kainin yung mga carrots, yung mga potatoes, and even yung cheeses, yan. Although ang cheese naman pwede sa atin, pero parang sa kanya, hindi na ito, pwede na ito kahit strict low carb ka. Parang ganun. So, pasensya na po, hindi ko masyadong alam pa dahil ayoko magbigay ng info na hindi ko pa talaga masyadong naiintindihan. Pero ang base lang sa isang video na nakita ko sa kanya, nagbawas sila ng meat sa kanilang food na parang 3 times a week na lang ata sila kumakain ng meat, parang ganun. So, hindi ko po masyadong naiintindihan pa. Pero thank you, Ate Jenny, kasi dahil dyan, aaralin ko yan, yung Mediterranean. So, yan po ay laging nakadepende sa need ng katawan kung anong low carb yung gagamitin o gagawin natin. At kung naging okay sa inyo ang Mediterranean, then go for it. Diba? Kaya nga sabi ko, you pray. Pag-pray natin. Kung anong lifestyle, anong low carb diet or lifestyle ang inyong gagawin. At mas mainam kung makakapag-consult kayo sa isang low carb doctor kung talagang merong medical condition na aayusin. Di ba po? Okay? So, yun po yung aking maisasagot dyan, Ate Jenny. I hope na nakatulong naman yung aking sinabi. So, Ate Marilyn, pag matagal ka na po sa low carb, matututo kayo mga luto, lalo mga breads. Yes. Marami na po kayong matututunan. Kaya nga po sa paglo-low carb naman, ay dapat laging bukas ang isip natin sa maraming bagong information na darating. So, huwag tayong maging sarado ang isip, no? Pero hindi naman lahat din ng maririnig natin gagayahin na natin. So, laging nakadepende pa rin and always listen to your body and you pray. Anong itinuturo ng Diyos sa atin sa mga bagong kaalaman na to. Kaya nga po, continuous learning. Patuloy na pag-aaral. Makinig, manood, magbasa ng mga infos about low carb para marami tayong natutunan. Yun. So, sabi ni Ate Ella, ayan, more on veggies ang Mediterranean. Yun. So, more on veggies. Kasi sa atin pong natutunang pag-aaral sa low carb, may mga vegetables po na mataas sa oxalate, which is chemicals that comes from vegetables na hindi maganda sa atin pong bituka. No? May mga talagang effect po yan, lalo na kung sensitive ka sa oxalates. So, kahapon po, ako talaga personally, sensitive ako dun sa, hindi ko alam kung hindi ko pa po na-check ito kung yung talong ay mataas ang oxalate. Kasi pagkakain ako niyan talong, nagbo-bloat talaga ako. And kahapon, nung kumain yung husband ko ng talong, nag-vomit siya. At sabi niya, hindi niya kung saan galing, pero tingin ko dun din galing sa talong. So, si anak ko naman, parang nung kumain siya ng talong, parang kumati yung labi niya. So, ganun din si husband, kumati daw yung labi niya. So, maaring dun sa talong niya. So, iba-iba po talaga, no? Meron naman taong hindi sensitive sa oxalates. At hindi lang ako sure, Ate Ella, kung yung mga vegetables na pinapakain ni Dr. Iris ay, ang tawag dito, ay mababa naman sa oxalates. So, aralin ko po talaga yan, promise. Yun. So, maging lang tayo talaga. Bukas ang isip at ipag-pray natin ang lahat. At lahat ng gagawin nyo, dapat nagbibigay ng glory sa Lord. Sabi nga, whether you eat or drink, do it all for the glory of God. Kung sa tingin nyo, ang inyong kinakain ay nakakapagbigay ng glory sa Lord, then go for it. Pag-pray nyo na ito ay makatulong sa inyong kalusugan. So, sabi nga natin, hindi lahat ng manonood nito ay magugustuhan ang ating pinag-uusapan. Maaring merong ilan na hindi mag-agree, pero nirerespeto po natin yan.
Dahil alam naman po natin na hindi tayo pare-pareho ng pananaw, hindi tayo pare-pareho ng pagkaunawa tungkol sa low carb. Maaaring sa amin okay ito at sa inyo ay hindi. So okay lang po yan. Thank you at least nanood kayo. Di ba? Mahalaga po sa amin yon na napakinggan nyo kahit paano yung mga pinagkwentuhan natin dito. And I hope na kung sa tingin mo itong video na to nakatulong sa'yo, naging informative, at makakatulong din sa iba, huwag kang mag-hesitate na i-share ito. Share mo pong video na to, i-like mo, at i-follow ang ating page para tuloy-tuloy tayong makapagkwentuhan. Diba? Marami pa kayong matututunan at maririnig sa akin sa mga susunod na araw patungkol sa tamang paglulukat.